Sa pagkatapos ng lumabas at mag-viral ang ilan sa mga balitang inilabas si Mr. OG Diaz patungkol kay Catherine Bernardo at sa kanyang ex-boyfriend na si Daniel Padilla, meron po siyang itinamang balita sa kanya pong latest updates. Let's watch this. Pasko, hindi ko nitigil ang balita Eto na nga mamanoy, iniintriga ngayon sina Kim Chu at Catherine Bernardo, alam mo ba? May hidwan daw ba ang dalawang ito? Ayun na nga, kasi naman kinawang basihan ng mga netizen ang nag-viral na video kung saan dineso ni Catherine si Piolo, sumunod si Paolo Avellino, pero parang dead na daw si Catherine kay Kim Chu. Diyos ko naman, as far as we know, wala namang gap yung dalawa. Kaya karamihan sa comment section ay naiirita sa mga intriga na hindi okay sina Catherine at Kim Chu. Aba, tuwing mamatayan ng video lang na yon, pero baka naman earlier ay nagbatian naman ng dalawa, hindi lang na videohan. Kaya, Diyos ko ha, sa mga netizen na nag-judge, pahinga muna kayo, okay? Basta happy birthday. Sa isang latest episode nitong si Mr. OG Diaz kasama si Mama Loy, kung saan iniintriga raw di umano ng netizen ang isang video clip na lumulutang kung saan nakikitang tila dinedma umano ni outstanding Asian star Catherine Bernardo si It's Showtime host Kim Chu. Sa latest episode ng Showbiz Updates itong Lunes, December 16, itinampok ni Showbiz Insiders OG Diaz ang naturang video at kinomentuhan. Iniintriga ngayon si Kim Chu at Catherine Bernardo, may hidwaan daw ba ang dalawang ito? Ayon na nga, kasi naman ginawang basihan ng mga netizen ang nag-viral na video kung saan dineso ni Catherine si Piolo. Sumunod ay si Paolo Avellino, sabi pa ni OG. Dagdag pa niya, pero parang dead man raw si Catherine kay Kim Chu. Diyos ko naman, as far as we know, wala namang gap yung dalawa. Kaya karamihan sa comment section ay naiirita sa mga naiintriga na hindi okay si Catherine at Kim Chu. Kaya payo ni OG sa mga netizen sa panay husga, magpahinga raw muna. Baka naman kasi nagbatian ng dalawa bago pa man nakuna ng video. Sa kasalukuyan, habang naririto ang artikulong ito, ay wala pang inilalabas sa pahayag ang reaksyon sina Kim Chu or Catherine hinggil sa nasabing intriga. So, agad-agad pong nagbigay ng kanyang statement itong si OG Diaz patungkol sa mga nagsisirculate na news dito po sa isnabang naganap between Catherine Bernardo and Kim Chu. So talagang makikita mo niyo po sa X at sa mga social media yung sagutan ng dalawang fandom. So dahil dito, nag-stand out po si Mr. OG Diaz, nagbigay ng kanyang statement with regards to this. But deeper on that, ang tinitignan ko dito is parang parang na bumabawi itong si OG Diaz kasi matapos niyang ilabas yung nag-viral na mga balita patungkol dun sa pagpasok nga nitong si Daniel Padilla sa dressing room ni Miss Catherine Bernardo during the ABS-CBN Christmas Special Event 2024 ay wala na po siyang nailabas na follow-up na news about that. Kasi lumabas na po yung totoo na binagbasehan lang talaga nila yung mga video na nag-circulate sa TikTok na nangyari pa sa Thailand. Thailand po pala nangyari yon. So hindi po yun yung actual video na pinipilit ng ilang mga ibang fandom. So kung mapapanood ninyo or kung mapapansin po ninyo, pagkatapos siyang mailabas yun at mag-viral, wala na po siyang any comments with regards to that. Kasi siguro po let's give OG Diaz the benefit of the doubt. Sinabi naman din niya sa kanyang updates na hindi niya raw po kinukumpirma, pero pwede raw sabihin or kumpirmahin or i-deny ni Catherine Bernardo ang pangyayaring yon. Pero sabi nga ng mga netizen, parang the damage has been done dahil sabi nga nila, bago dapat maglabas ng balita itong si OG Diaz na itinuturing na credible sa lahat ng kanyang mga showbiz news, ay dapat pina-fact check niya muna. Yun po yung hiling ng ilang mga kat-den. Kasi marami talagang naapektuhan at tinabaga ng dalawang isip doon po sa pagmamabutihan itong si Catherine at Alden. Pero aside from that, isa nanatili pa rin naman tahimik ang company Kim at ni Catherine patungkol sa issue at pagbabardagulan ng ilang mga Kim Chu fans and Catherine fans. So, huwag na natin masyadong intrigahin sila. And for that, let's read one of your comments. So, dito sa mga comment section ninyo, sabi na si Renato, we'll see, open pa naman yata ng malalid character para sa Elena at mukhang hindi pa buo ang storyline. Madami pang iladagdag dyan. Malay natin, i-consider ni Direk Olive Lamasan si Alden, everything is possible now that global market are looking sa Catherine after ng success ng HLA. Magandang project to kahit kamuma lang si Alden. I'm sure it's major global hit kung makipag-collab ulit ang Star Cinema and GMA Pictures. We'll never know, basta sigurado non-Filipino moviegoers are rocking per cut din, that's for sure. Actually po, yun din yung iniisip. Pwede kasing ipasok itong si Mr. Alden Richards since talagang naging maganda po yung kanyang ginanapan sa pulang araw, which is ang Elena po kasi is an historical events kung saan this is parang from Japanese era. Tapos parang pinakita ni Miss Catherine dito yung kanyang women empowerment. Yun yung pinortray yung character na kinakailangan din syempre ng male character. So, yun yung prayer natin na sana makonsider si Alden. And sabi ni Miss Alexander Prahinog,
Ito lang ang masasabi ko sa katulad kong solid cut din. Kung solid cut din kayo, magkaisa tayo, manindigan tayo, huwag tayo magpapadala sa mga naninira sa cut din. Ginagawa lang naman nila para panoorin yung movie na ginawa ni Daniel. Kaya ang masasabi ko lang sa mga cut din fans, hindi tayo bubuo para maniwala sa mga paninira nila sa cut din. Solid tayo mga cut din fans. Kaya hindi tayo magpapadala sa mga naninira sa cut din natin. Forever cut din tayo. Yan, ito naman yung kanyang komento patungkol sa bagay na ito, no? And totoo naman, di ba? If you're really a cut din fans, since day one, kahit ano pong lumitaw na mga intriga at kahit ano pang mga balita na yan, syempre, dun pa rin tayo sa totoo at dun pa rin tayo sa mga may ebidensya. Di ba? Mahirap kasi yung, pwede kasing natulad ko ng mga nilalabas na news na wala naman pong maipakitang resibo. Sinasabi lang, hearsay lang. So, hindi natin pwede mapaniwalaan yan. Pero yung nakikita natin na closeness po nila, yung mga taong nakasama nila, kung gaano sila ka-sweet, kung gaano sila ka-bond, at kung gaano naka-deep yung kanilang relationship, sa kanila rin mismo nang galing yun eh. Sinala rin mismo ang nambuking sa sarili nila. Kaya wala na silang pwedeng i-deny pa sa publiko. Kahit anong tago nila at lalabas yan. And sabi po ni Miss Geraldine Fabian, sabay nating ipagdasal ang Kat Den na sila ang magkatuluyan dahil deserve nila yan. Dahil halatang may gusto na siya kay Kat. Sana binisanik, isoy ang paninigaw Kat Den lang malakas. Yan, so gahan naman yung kanyang komento patungkol sa bagay na ito, no? And yun na yung ating pong gusto na sana ituloy-tuloy na, no, yung kanilang closeness, kung ano man yung mga nasimulan nila. Meron nga po nababalita na parang tuloy-tuloy pa rin naman daw, di umano ang pandiligaw nitong si Alden kay Catherine. And sabi Ma'am Shibergy, hi Ma'am Doris, thanks again for your Kat Den updates. God bless you more and Merry Christmas to all Kat Den supporters, followers, and fans. Ma'am Doris, siguro gagawin ang part 3 ng After 8 Elena 1944 ni Miss Catherine dahil pinagpaplano ni Direk Cathy part 3, Ma'am Doris. Anong pagkakaintindi mo sa sinabi ni Direk na magagawan ng project to another lap team, pero parang hindi niya itutuloy dahil ang paghahandaan ata niya Kat Den for part 3. Siguro ang title ng movie na Kat Den sa party ng Hello Love Forever. Humanga si Direk Cathy sa dalawa, hindi siya nahirapan. Very true. Ang dami niya po revelation eh. Panoorin niyo po sa On Cue, hindi ko na po isa-isahin kasi doon pa lang, kalat na kasi siya sa social media. At siya po ang living testimony na talagang ang ganda po ng samahan ni Catherine at Alden. Napakalaki po ng difference dun po sa una, sa HNA, sa HNG, tsaka ngayon. And sabi agad si Renato, hi Miss Terrence, happy blessed day to you and to all your followers and subscribers. Despite sa negative issue, malabas sa mga social media platform about Kat Den, palabi ko itong sinasabi sa mga Kat Den lovers all over the world. Team kampante lang tayo, wag na kayo paapekto sa mga haters na yan. Lagpasan nyo yung mga pangit na nakikita nyo sa mga comment section, then tayo sa positive comments and good vibes lang. By the way, hoping makahabol si Tisoy sa Thailand para sa celebration nila ng glam team ni Kat. Lalo andun Despre ni Alden, si Boop Yap and Kim Yap. Pero parang kulang sila, wala si Justin Claudia. Baka may sariling lakad si Justin. Still kampante ako makahabol si Alden. Aalamin ko yan kay Mayora, the reliable source. Ayan. So balitaan mo kasi rin ha. Pero parang feeling ko ha, lilitaw si Alden Richard sa Thailand. That's my yun yung vibes ko na nararamdaman kung mangyayari.